Never again to martial law. Puro sila ganon. Magma-martial law ba? Paulit-ulit na lang sila. Naloko na. Lintik na anniversary na yan. Never again to martial law. Hindi naman magma-martial law. Naloko na. Yan ang sigaw ng mga release na nagkilos protesta ngayong araw kasabay ng ika-52 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Oh, wala na martial law! Ayun, sa akin lang, bakit paulit-ulit yan? Lintik na yan, dapat abolish na yan eh. Di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pasado alas Gusto na natin. Ayan na. 22. Ayan na. Mga nakikipag-anuhan sila. Huwag na natin pakita. Anda ang pulis ang idineploy sa Recto Avenue hanggang Mindoro. Diba? Gumawa pa kayo ng, gumawa pa kayo ng rally dyan eh. Nagka-traffic tuloy, naabala yung ibang tao. Diba? Lagi na lang ganyan, naabala maraming tao. Eto na, ang pinakahihintay nyong lahat. Ang Pangulong Bongbong Marcos, Mami Peng, nandiyan ka pa ba? Sa mga loyalista, walang iiyak. Baka umiyak kayo ha. Eto na, hayaan nyo na yan sila. Wala na mangyayari dyan. Pasok. Salamat sa lahat ng... Mr. President, nanonood ang mga loyalista, sila Letisa. Sama mo na, si Mami Peng, naiiyakin talaga. Aminin mo na, hindi ka naman makukulong tulad ni Roque. Diba? Diba, Mami Peng? Ito ha, walang iiyak ha. Walang iiyak. Pasok, Mr. President. Nakaalala at bumati sa aking kaarawan ng isang linggo. Marami pa akong hindi na-replyan ng mga greet. Nakita nyo, puro mga bata. Kung si Pangulong Bongbong Marcos, inaalagaan yung mga bata, lalong-lalo na may mga sakit. Doon sa kabila, ginagahasa. Magkaiba yun. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos nag-aalaga. Sa kabila, nanggagahasa. Malupit, diba? Malupit yung pagkakaiba. Pero hindi maiintindihan yan ng mga mahihina ulo, mga bobo, tanga, at mangmang na mga DDS. Sama nyo na mga kalaban nila ngayon, taga-Kojik. Anong Kojik, Boss Mike? KOGC yun. Diba? Pasok, Mr. President. Pero nababasa ko po lahat yan. Mula sa inyong mga birthday card, mga sulat, pati na rin sa mga comment section. Maraming salamat sa inyo. Gaya ng nakagawian, kapag birthday week, ay lalong mas malawak ang inaabot ng aming mga programang pagserbisyo. Siyempre, nandyan ang ating mga paayuda sa mga magsasaka at mangingisda, mga pagbibigay ng titulo at pagpapalaya sa utang ng mga magsasaka, pamimigay ng mga patient transport vehicles sa iba't ibang probinsya, at higit sa lahat, ang pagsasagawa ng zero billing days sa ating mga piling ospital. Ito Kita nyo, mga kababayan, kung doon sa kabila, walang ginawa kundi paninira, si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik, tahimik, gumagawa. Diba? Kung sa kabila, ngawa ng ngawa, si Pangulong Bongbong ulit, gawa ng gawa. Isang like naman dyan para kay Pangulong Bongbong Marcos, Ito yung mga natanggap natin, mga birthday greets mula sa ilang ospital, at gusto ko lang ibahagi sa inyo at sagutin ng ilan sa mga ito. Dear Mr. President Bongbong, Happy birthday! Your serbisyong medikal para sa aming mahihirap ay napakalaking tulong para sa aming pamilya. Nais lang pong ibigay ng aming pamilya ang aming Oy, pakinggan ninyo. Sorry naman, Ira. Oo, paunti-unti naman. Aloy. pusong pasasalamat. Naway gabayan pa kayo ng mahabang buhay upang inyong maipagpatuloy ang inyong adikain para sa inyong mamamayang Pilipino. Mahal po namin kayo. Kaming mga kamag-anak ng pasyente ng PGH. Ang pangalan si Cathy Santos. Naku, maraming salamat.
Cathy, ako'y natutuwa na nakatulong naman tayo ng kahit papaano. Alam nyo, bagay na bagay talaga kay kay presidente yung pagiging presidente ng Pilipinas, Napakahinahon, disente, pasensyoso, at higit sa lahat, makatao, makadiyos, At higit sa lahat ulit, bata. Bata, mag-aalaga, Hindi mag-aalaga, palalakin, tapos titirahin. Magkaiba uli yun, Magkaiba uli yun. Magkaiba yung nag-aalaga ng bata. Siya nag-aalaga ng bata. Kapag pwede na, titirahin na. Cathy, ako'y natutuwa na nakatulong naman tayo ng kahit papaano. Ito naman ang susunod. Mahal na President BBM, happy birthday po. Maraming salamat po sa lugaw, taho at Jollibee lunch para sa mga kawani ng PGH at mga pasyente po. Malaking tulong po sa mga pasyente namin sa payward ang pagbabayad po niyo ng kanilang hospital bill. Pagpalain po kayo at ang inyong pamilya ng ating Ano, naiiyak yung mga kababayan natin na walang-wala, Di ba? Panginoon Diyos. Caroline Cabal, PGH employee. Oo, kasama ko kayo. Kung hindi sa inyo, hindi natin nagawa ito. Kaya salamat sa lating mga health workers. Dear PBBM, salamat po sa pataho at patugaw sa aming PGH staff and patients. Maligayang kaarawan po. Sa totoo po, hindi po kayo ang binoto ko nung nakaraang eleksyon. Pero sa ngayon po, Kita nyo walang pinipili yan kahit hindi nyo binoto yan. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi yan usapin kung binoto mo siya o hindi. Kasi ang nasa kanyang isip at puso, ang taong bayan, ang mga Pilipino, ang kanyang paglilingkuran. Walang sisinuin kahit ugaling pusit ka pa. Diba? Tutuwa po ako sa inyong pamumuno sa ating bansa. Salamat po at nakikita namin ang inyong pagtrabaho at pamumuno. Salamat din at mabuti kayong halimbawa ng isang leader, hindi lamang sa Pilipinas, pero mabuting leader sa inyong pamilya. Pinagdarasal ko po kayo ang inyong kabutihan at ang kalusugan para sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Melanie de la Peña. Kita mo, buti pa yung mga yun, pinagdadasal nila, yung kalusugan, yung iba. Buhay na buhay pang Pangulo. Ginagawa nila pero may gagawa sila propaganda, nagpapakamatay daw. Mga hinayupak talaga nung isang araw, nung nakaraan. Ano sabi nila? Sinugod daw sa ospital. Di ba? Ang sasama ng mga ugali nila. GH accounting staff. Thank you, Melanie. Kasama ko kayo pag lahat ng mga healthcare na ginagawa natin. Kaya magpapasalamat din ako sa inyo. Dear Mr. President, happy birthday po. Sana po ay lagi kayong malusog at pogi. Sana nga. Mr. President, ang hiling din po namin ay mapagtuunan. Mr. President, lahat po ng sumusuporta sa inyo, magaganda at pogi. Pagkapangit, doon nga kay Banat Bay. Tsaka kay Maharlika, doon kayo. Pag pogi magaganda, dito kayo sa amin ni Mami Peng. Nang pansin ang mga benepisyo para sa mga cancer patient na nakikipaglaban at lumiliban, dumadayo pa sa Manila para magpagamot. Sana ay makasama kami sa mga benepisyo. Salamat sa Jollibee. Malaking tulong po yan. Maria, alam nyo Maria, ganyan talaga, meron tayong mga tinatayo na tinatawag na specialty hospital. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar. Para nga, kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan. Kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila para mas malapit. Ilalapit namin ang serbisyo ng healthcare. Kita nyo, sabi ko sa inyo si Presidente, yung mga hindi nagawa nung mga nakaraang mga inang-inang mga magnanakaw na administrasyon. Si Presidente, ang serbisyo nilalapit sa tao. O sasabihin naman ng mga mahal na mahal nating DDS. Di totoo yan, fake news yan. Napakarami na nga. Si Presidente mismo lumalapit, nagbibigay ng titulo sa mga magsasaka .
na hindi nagawa ni Duterte. Di ba? Hindi nagawa ni Duterte. Abay, milyon ng tao na bigyan ng titulo eh. Pero yung mga yung mga DDS, hindi totoo yan. Ganun pa rin ang sinasabi. Kahit makita mo na sa video. Kaya nga sabi ko, kahit anong pakitaan yung mga ebidensya sa mga inang-inang yan eh. Wala talaga. Oo. Maliban na lang kung uuntog nila yung ulo nila. Di ba? Untog kaya nila yung ulo nila sa mga kalbong kakampi nila. Sino? Kay Bato, kay Morales, kay Sonsa, at kay Celes. Di ba? Dun, untog nyo yung mga ulo nyo. Baka matauhan kayo. Sakali lang. Yan lahat, lalong-lalo na sa mga kawawa nating mga cancer patient. Dear Mr. President Bongbong Marcos, happy birthday. Thank you for celebrating your birthday with PGH staff and patients. Sana mabasa nyo itong message ko. Many infants remain unvaccinated because it's not available at Barangay Health Center. Please help or call the attention of DOH to provide Penta and PCV vaccine. Our children's health needs protection. Please help our babies. Thank you po. Isang mami. Nako, tamang-tama po yung inyong nasabi. Dahil kakasimula lang natin ng isang malaking vaccination drive na ginawa ng DOH. Unang-una para sa first 12 months na mabubuo lahat ng iba't ibang bakuna para pagkatapos ng first year ng bata ay makikita natin lahat na ng kailangan ng bakuna ay nabigay na. Kaya tulungan nyo kami para talagang, kasi kung minsan yung iba ayaw magpabakuna dahil natatakot sila, baka hindi maganda yung bakuna, baka lalo masaktan yung bata. Hindi po, lahat itong mga binibigay namin bakuna, tested po ito. Ilang taon na pong ginagamit yan. Kaya puntahan ninyo, kung meron kayong mga sanggol, kung meron kayong mga maliliit na bata, dalhin nyo po, meron na tayong vaccination program. At ang pinakauna talaga na tinutulungan natin ay yung first 12 months ng bata. Tama-tama. Si Pangulo, ulitin ko, ang tinutulungan mga bata. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahal na mahal ang mga bata. Hindi niya ginagahasa. Magkaiba yon mga kababayan. Yung pagmamahal ni Pangulo sa mga bata at dun sa kabila na ginagahasa. Tama po yung inyong sinabi at nakita rin namin ng pangangailangan na yan, kaya't naglagay po kami ng programang ganito. Ito galing kay Angelo Arcangel. This handog ng Pangulo reminds us that every Filipino deserves access to healthcare. Salute PBBM. Tamang totoong-totoo yan. Yung programa nga namin bawat buhay mahalaga dahil talagang kailangan natin. Mr. President, yung nakaraang administrasyon, hindi ganyan eh. Bakit? Diba? Bakit hindi ganyan? Abay, habang hirap na hirap yung mga Pilipino, minumukbang nila yung pera sa healthcare eh. Biruin mo. Ha? Ilang libo lang yung puhunan. Para saan? Sa face mask, face shield. Bilyon-bilyon, trilyon yung kinita. Di ba? Walang awa. Tapos ayun, nandoon nagrarally yung mga tanga. Alam nyo ba, sabi naman nung isang kop-kop, alam nyo ba na kung bibigyan lang ng tag-1 milyon ang bawat pamilya, mga kababayan, hindi na raw maghihirap ang lahat. Diba? Di dapat pinagawa mo yan kay Digong noon, diba? Kung magagawa niya, dahil marami silang perang ginahasa. Pati kaban ng bayan, ginahasa eh. Tibayin yung healthcare natin. Naramdaman kasi natin yan nung COVID. May pagkukulang talaga sa sistema natin ng healthcare. Kaya triniremedyohan natin yan. Kaya gagawa natin ng paraan. Imbis na kayo po ng mga pasyente pupunta sa ospital, hahanapin namin kayo para mabigyan kayo ng tulong. Ito naman ay galing kay Madi. Happy birthday po, BBBM. Thank you. Isa po kami sa nakinabang sa inyong program. Isang buwan po kami nakapag-find sa NKTI. Napakaganda ng serbisyo, magagaling ang mga doktor at nurse, at higit sa lahat, wala po kami binayaran. Salamat po marami. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Napakaganda namang pakinggan. Yun
Anong pansin si Ronnie G? Nagagalit siya kay yung gobyerno ni Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Kaya mo na. Lahat yan, talaga naman, dapat ginagawa. Matagal na dapat natin ginagawa yan. Nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin itong ganitong klaseng. Oo nga. Si Digong nung puro ayuda lang. Plastic lang. Si Pangulong Bongbong Marcos, titulo ng lupa. Bill, saan? Sa mga ospital. Utang ng magsasaka. Ha? Mga kagamitan ng mga mangingisda. Ang daming pinamigay eh. Nung panahon ni Digong, ano pinamigay? Ha? Pinamigay 2 sardinas, 2 kilo ng bigas. Anak ng inang yan. Pandemic pa yon. Ha? Ano nangyari? Kinulimbat pa nila yung pera. Ay naku, nawala. Dito na tayo. Dito. Kulang talaga sa sistema natin ng healthcare. Kaya triniremedyohan natin yan, kaya gagawa natin ng paraan. Imbis na kayo po, na mga pasyente ang pupunta sa ospital, hahanapin namin kayo para mabigyan kayo ng tulong. Ito naman ay Sana all hinahanap Sana all hinahanap para buhayin, hindi para patayin. Nung nakarang administrasyon 'di ba? Hahanapin ka para patayin ka eh. Etong kay Pangulong Bongbong Marcos, hahanapin para buhayin ka. Magkaiba talaga 'yon. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Paliwanag nyo. 'Di ba? Nung panahon ni Duterte, hahanapin ka para patayin ka. Si Pangulong Bongbong Marcos hahanapin ka para buhayin ka. 'Di ba? galing kay Madi. Happy birthday po, Bibi Bear. Thank you. Isa po kami sa nakinabang sa inyong program. 1 buwan po kami naka-confine sa NKTI. Napakaganda ng serbisyo, magagaling ang mga doktor at nurse, at higit sa lahat, wala po kaming binayaran. Salamat po marami. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Napakaganda namang pakinggan. Lahat yan, talaga naman, dapat ginagawa. Matagal na dapat natin ginagawa yan. Nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin itong ganitong klaseng tulong. Sabi ni Boss Dodo, ayuda tapos nagka-dep pa tayo. Di ba? Tama. Mabuti naman at kayo natulungan. Maraming salamat sa happy birthday ninyo. Adrian Bianca, sana po everyday kailangan po yan ng mga kababayan natin, President. Every day should ensure zero billing for patients in public hospitals. Our public healthcare system needs the full support of the government, and public hospitals depend on it to deliver free, quality care to the people. Let's fight for universal healthcare, where financial burdens no longer prevent access to essential medical services. Public hospitals need you. Let's prioritize the health and well-being of all Filipino citizens. Oy, mga kababayan hindi namin sinasabi na kung ayaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos at pag nagkasakit kayo o yung iba naman, wag naman sana. Yung mga kaanak ninyo, kamag-anak, kapamilya, abil nyo yung serbisyo ni Pangulo. Di ba? Abil nyo. Huwag kayo mahihiya. Si Sara nga walang hiya Di ba? Mana-mana lang. Ganon din gawin nyo. Sige tuloy. Naku, sang-ayon ako dyan. Totoo lahat ng sinabi mo dyan, Adrian. Sana nga, pagka mapalaki natin ang PhilHealth, yung health insurance, mas malaki ang kayang bayaran ng ating health insurance system. Mababawasan talaga ang kailangan bayaran ng bawat pasyente. Number 1 para sa akin, sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Alicari Limas Apolinaria, still... Alam nyo, sa totoo lang, pinagsasampal-sampal dito mga Duterte. Kasi noon, ang healthcare hindi mahalaga. Kasi ang gusto ni Digong noon, mamatay tayong lahat. Hindi ba? Ano sabi niya? May nagsuggest na, huwag nang papasukin ang mga Chekwa kasi galing sa China ang COVID. Ano sabi ni Digong? Hindi. Papasukin nyo lahat sila. Kita nyo, pinapasok na. Yung pala, malditang lola, alam niya na
mapanganib ang COVID. O ayun, napakaraming namatay na tao. Tuwang-tuwa siya. Diba? Ano sabi niya? Mamatay kayong lahat. Wala akong pakialam. Yun ang sabi ni Digong. Oh. Thankful to this effort, though this is just a band-aid solution, the real needs of the Filipino people. He is only for... Ito naman si Rod. Saan ka ba nakatira, Ronnie G? Di mo ba alam sa buong mundo? Lahat nagtataasan na. Isa na lang ang laging bumababa. Ang panty ng mga bata na ginagahasa ni Digong at ni Kibuloy. Di mo ba alam yun? Lahat nagrereklamo na. Japan, Western country, kasama na Europe, America, Australia. Aba, lahat nagtataasan na. Di mo ba alam yon? Mang-ibang bansa ka kaya? Isa na lang, ulitin ko, ang laging bumababa. Alin? Ang panty ng mga bata. Doon, saan? Sa mga ginagahasa. Di ba? Nakakain na ako. Sige, ratsyata na tayo. O sige, tuloy. Today, still, do not be deceived by this. The money is coming from our taxes, after all. Tamang-tama ang lahat ng kanyang sinabi. Totoo yan. Oo nga. Ay, nako, nakakapanghinaya na nagagawa lang natin ito once in a while. Pag birthday, pag kami malaking okasyon, sana nga talaga araw-araw. Ako, kung minsan, pag nagpapasalamat ang tao sa akin, naiilang ako. Sabi ko, ba't ako pasalamatan? Hindi ko pera yun na binigay ko sa inyo. Kaya hindi nyo kailangan magpasalamat pera nyo ito. Kaya tama na, I agree with everything that Uy, ganda ng internet ko. Si Ronnie G nagre-reklamo sa internet. Ganda ng internet ko, Nung panahon ni Digong, grabe, lagi akong naglalag. Ngayon, tuloy-tuloy na. Napansin nyo ba? Napansin nila yan. Nung panahon ni Digong, ano nangyari? Laging lag ang internet ko. Ngayon, laging presidente, si Pangulo. Aba, wala nang lag. Oo, tuloy-tuloy na. Di ba? Di ba, eye in the sky? Yes, sir. Talagang yan ang laging guiding principle namin. Kung ano man ang ibinibigay sa amin ng ating mga kababayan, talagang dapat gawin natin lahat ng paraan para magamit ng tama itong pondong ito para maibalik natin sa taong bayan. Maraming pangangailangan ng bawat isang Pilipino at ginagawa namin lahat na kahit papano. Hindi natin mabubuo lahat yan. Hoy, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Direk, tirahin nyo na to, hoy. Sirukan sa akin, tirahin mo nga to. Tumpak lang to. Tirahin nyo na to, Punta kayo sa channel niya, sabihin nyo, love you. Ganun. Love you. Pakis, ganun. Ngunit gagawin namin ang lahat para talagang malaking bawas sa bigat na dala, lalong-lalo na sa healthcare, ang mga pamilyang Pilipino. Kita nyo, mabigat. Alam niya na mabigat pag nagkasakit ang isang pamilya, kahit na marami kayong pera, ay nako, mauubos yan. Pero si Pangulo, ano inuna? Inuna ni Pangulong Bongbong Marcos nakatutok saan? Sa magsasaka para Para may makain kayo. Baka alangan naman ng mga loyalista lang ang kakain. Siyempre kayo rin. Kayo rin mga hinampil. Hinampil na taga-suporta ni Digong at ng isang manyakis na pastor. Diba? Alangan na hindi kayo kumain. Mga inang-ina kayo. Kumain kayo ba? Wag puro puro chichirya kinakain nyo. Di ba? Kita nyo ang daming inaasikaso ng presidente natin. Kayo makikinabang, hindi lang kami. Lahat tayong mga Pilipino. Abel down nila, Boss Mike. Makapalampes lang. para sa kanila talaga yan. Bakit? Marami sa kanila doon sa rally, patay gutom Pagka nandiyan ang pagkain, wala nang pakialam sa rally. Nagreklamo tuloy yung kumpare ko. Di ba? Rereklamo yung kumpare ko. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pang palalawakin at ilalapit sa taong bayan ang mga serbisyo ng pamahalaan.
Walang pinipili sa pagtulong dahil ang bawat buhay ay mahalaga. Ang bawat buhay ay mahalaga. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang bawat buhay nyo ay mahalaga. Sa panahon ni Digong ninyo, ang buhay hindi mahalaga. Bakit? Kasi hahanapin ka ni Digong ninyo at papatayin ka. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pupuntahan ka para buhayin ka. Magkaiba. Diba? Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos! Mamatay na si Maharlika! Huwag niyong isasama yung mga DDS at KOGC na mahal namin. Pero sama nyo na si Roque. Diba? so anyway, mga kababayan. Opo, ha? Mahaba na yung oras natin. Alam nyo na kasunod nito, ha? Sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga kaibigan natin, ha? Direk Freddy Valera, Chris Ulo, Takero, ha? Sa lahat po. Opo, ha? Lance Beans, peace na tayo. Antay na lang kayo. Sabi ni Erap, weather lang yan. Antayin nyo. 2028 pa. Malay mo, manalo si Sara. Lalo na pag nauto niya si Aling Leni niya. Diba? Kaso mukhang malabo na. Bakit? Halatang halata na. Na pera lang talaga ang gusto niya. Diba? Kaya nga marami ngayon na nag-iisip, sino ang ipapalit at magtutuloy kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasimulan niya. Kasi maraming nasimulan to. Baka mamaya hindi ituloy ng mga papalit na mga bitter na kung sakasakali, manalo. Pero alam nyo, naniniwala ako, sa susunod na halalang pagkapangulo, kaalyado ni Pangulo mananalo. Diba? Oo. Muli, wala nang iba. Opo, nasa na yun? Dito, boss Mike. Yan. Para maganda yung ating background. Diba? Diba? Ito. Sabi, bangag. Puro naman kay bangag. Wala. Puro na lang kay bangag. Sabi na nga ng international na peke yung video nyo. Di kaya kayo bangag. Parang si Pusit. Bangag na bangag. Muli, ako po ang inyong lingkod kasama ng bagong Pilipinas at ni Pangulong Bongbong Marcos at sa inyo pong lahat na sumusubaybay at nagmamahal sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Severa.